Kidlat News Updates. Sa ating mga balita, ina ng nawawalang beauty queen ng Batangas na si Catherine Camilon, hinamong harapin siya ng mga suspect. Hindi maaaring gamitin ang anumang cash aid programs ng pamahalaan para sa People's Initiative ayon sa DOLE. Parliament districts para sa 2025 elections hindi mapagkasundoan ng BARM officials. Pasig River Promenade, opisyal nang binuksan sa publiko. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan ngayon. Nagsalita ang nanay ng nawawalang beauty queen na si Catherine Camilon at sinabihan ng mga suspect na magpakita at magsalita kung wala silang tinatago. Emosyonal si Rose Camilon, nanay ni Catherine, ng kanyang hinamon sina Police Major Alan De Castro at kanyang driver na si Jeffrey Magpantay na harapin siya at sagutin ang kanyang mga katanungan. Kwento ni Rose, hindi niya nakausap si Magpantay noong pumunta sa police station noong January 10. Ayaw din umanong harapin ni Magpantay si Rose. Naikwento rin ng nagluluksang ina na kanyang napanaginipan ang kanyang anak gabi bago siya magpunta sa Fiscal's Office. Umaasa pa rin ang pamilyang Camilon na uusad ang investigasyon at kanilang muling makikita si Catherine. Nilinaw ng Department of Labor and Employment o DOLE na hindi maaaring gamitin ang incentive programs ng ahensya para sa ongoing signature campaign para baguhin ang 1987 Constitution. Nagbaba ng statement ng DOLE matapos lumabas ang mga report na ipinapangako ang ilang cash aid programs ng gobyerno kapalit ang paglagda sa People's Initiative para baguhin ang saligang batas. Giit ni Labor Secretary Bienvenido Laguesma, hindi maaari na ipangako sa mga tao ang tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged, displaced workers o tupad dahil mayroong wastong proseso sa pagtukoy ng mga benepisyaryo ng naturang programa. Sumasailalim umano sa profiling ang bawat individual para tingnan ang kanilang eligibility at dapat masunod din ang mga requirements sa documentation ng Commission on Audit o COA. Samantala, 400 mga munisipalidad ang nagsumite ng forms para sa People's Initiative sa COMELEC. Hindi magkasundo ang mga lokal na opisyal ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM sa pagbuo ng mga parliamentary districts bilang paghahanda sa 2025 elections. Ayon sa Bangsamoro Transition Authority o BTA Parliament Bill No. 267, kailangang magtatag ng parliamentary districts sa mga probinsya at ilang parte ng Cotabato Province na kasama sa Special Geographical Area ng BARM. Sinimula ng regional government ang public consultations sa Parliamentary Districts Act of 2023 sa Cotabato City at lumabas ang ilang mga issue tulad ng bilang ng mga distrito at kung alin ang isasama sa bawat distrito. Binibigyan ng BARM Regional Government ang lahat ng stakeholders na isumite ang kanilang mga petisyon hanggang February 2. Dumalo si President Ferdinand Marcos Jr. sa inauguration ng first phase ng 18 billion peso Pasig River Urban Development, isang mixed-use facility sa baybayin ng Pasig River na popondohan ng private sector. Ayon kay Jose Rizalino Acuzar, kalihim ng Department of Human Settlements and Urban Development, walang pera ng gobyerno ang ginamit sa pagtapos ng first phase ng proyekto, bagkus nanggaling ang pondo sa mga donasyon. Kabilang ang proyekto sa Executive Order No. 35 na pinirmahan ng Pangulo noong July 2023 na naglalayong pasiglahin ang ilog ng Pasig para magamit sa transportasyon, recreation at turismo. Ayon kay Acuzar, inaasahang aabot ng 25 kilometro ang kabuang proyekto na dudugtong sa isang parke sa Rizal Province. Inaasahang 5,000 hanggang 10,000 informal settler families ang madidisplace para sa proyekto. Para sa Kidlat News Updates, ako si Rosalyn Sinchonko, nag-uula. Positive target, sir. I repeat, positive target. They know no boundaries and limits. In the jungles of Mindanao, there lie the child warriors ready to be deployed to sow terror. Pinakarga ka ba nila ng baril? Tinuruan ka nila? Tinuruan, sinabi nila. Kung gusto mo makauwi, hindi ka makauwi ng buhay. Determined and prepared to die, how did the Army manage to uncover the sad plight of the innocent souls and counter the savagery of the extremists? Bundi Sawadyan is considered as the most notorious Abu Sayyaf because his actions is always aligned with the ISIS. He was the one
making the bombs. Paano nyo sinundan si Sawadjaan? Baka sumisikip yung space niya sa Sulu. Pumunta siya dito, hoping na baka mas maluwag dito. But sa tingin ko, nagkamali siya. Join Cesar Soriano as he seeks to unravel the dreadful effects of terrorism in Mindanao. In his 4-part series, Sa Kamay ng Terorista. Magandang Gabi Pilipinas, starting this Sunday, January 21, 5:15 to 6:15 p.m. on PTV. Atin niyo pong natungayan ang mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita.